Kumasa si Pangulong Bongbong Marcos sa hamong magpa-lifestyle check din siya. Ayon pa sa Malacanang, handa ang Pangulo na isapubliko ang kanyang salin kung kinakailangan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano pang sinabi ng palasyo tungkol dito? Yes, Gigi, siniguro nga ng palasyo na nakahanda si Pangulong Bongbong Marcos at maging ang iba pang mga opisyal ng ehekutibo na humarap o sumailalim sa lifestyle check. Ito yung ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos kasunod nga ng pagkakasangkot ng ilang opisyal ng pamahalaan dyan sa sinasabing posibleng anomalya sa flood control projects. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, bagamat handa nga na sumailalim sa lifestyle check, sana wag na daw haluan ng anumang issue ng politika itong isinasagawang pagsusuri dito sa posibleng korupsyon sa pamahalaan. Tugon yan ni Jose Castro doon sa naging pahayag ni Senator Riza Ontiveros na sana magkaroon ng full disclosure doon sa statements of assets, liabilities, and net worth ni Pangulong Bongbong Marcos o yung SALN na tinatawag. Pero kalauna naman sa press briefing niya sa Malacanang, nilinaw naman ni Jose Castro na willing naman o nakahanda naman si Pangulong Marcos na ilabas yung kanyang SALN kung kinakailangan. Pagtatanong naman kay Jose Castro kung ano yung inaasahang proseso dahil nabanggit niya yung ombudsman na pwedeng isa sa mga mag-initiate nitong lifestyle check. Ang sabi dyan ni Jose Castro, independent institution ng ombudsman kaya ayaw na nilang sabihin kung ano yung prosesong gagawin nito. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So, wag po natin ibahin at wag tayo medyo mamulitika patungkol dito. At Maricel, nabanggit ba na Malacanang ang gagawing lifestyle check ng BIR sa mga kontratista? Gigi, walang binabanggit ang Malacanang tungkol sa planong gawin ng Bureau of Internal Revenue patungkol nga dito sa gagawing lifestyle check sa mga contractor. Pero nakausap sa programang Ted Filon at DJ Chacha ng True FM, mismong si BIR Commissioner Romeo Lumagi. At dito, sinabi niya na sinisimulan na yung lifestyle check dito sa mga contractor base sa ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos. Uunahin daw yung 15 contractor ng DPWH base doon sa nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakamaraming proyekto na nakuha sa pamahalaan. Kakayanin naman daw ito so far pero sakaling kukulangin yung personnel o yung mga tauhan ng BIR na hihimay-himay sa mga assets nitong contractor na to, pwede naman daw bumuo ang BIR ng isang special team na tututok dito. Pero ang target nila ay pagbanggain yung assets, properties o yaman nitong mga contractor na to versus doon sa mga kinikita nila para malaman kung meron nga ba talagang lumalabas na kickback mula sa mga flood control projects. Pero bukod dyan, nakipag-ugnayan na rin daw ang BIR sa LTO tungkol naman doon sa mga tinatawag na luxury cars, yung 4 na po na nadiskubre na pagmamayari ng mga diskaya. Ito kasing mga diskaya, yung sinasabi na kabilang sa 15 contractor ng DPWH na marami rin na proyektong nakuha dyan sa DPWH. So kabilang yan doon sa mga tututukan nila pero nagbabala rin ang BIR na sakaling merong bumili ng mga luxury cars ng mga diskaya at mapatunayan na posibleng kasabwat ito para mapagtakpan kung ano man yung mga kailangang malamang impormasyon tungkol dito, pwede rin silang maharap o magkaroon ng mga liabilities. Pakinggan natin ang sinabi ni Commissioner Lumagi. Sumulat na po tayo sa LTO para malaman kung ano-ano ba yung mga sasakyan na nakarehistro under sa kanilang mga pangalan at para makita natin yung in totality kung ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan ang sisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at ito-total natin bukod pa dun sa mga lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang pag-audit. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.